Ang buhay ko ay isang ilog, umaagos tungo sa laot. Sa pagdaloy ay lumiliko-liko, ngunit dagat pa rin ang inaabot. Ang buhay mo ay isang ilog, umaagos tungo sa laot. Sa pagdaloy tayo'y nagkatagpo, at ngayon tayo'y magkaisang tungo. Lilikha tayo ng bagong daan, uukitin sa bato ang kasaysayan, at walang hadlang na di malalagusan. Habang tayo ay magkaisang tunay, lilikha. Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? In nomine Jesu Christi. Amen. Ko po ngayon sa inyo ay karanasan ng papa ko sa lungsod ng Tubod, Lanao del Norte. Dito naninirahan ang mga magulang ko noon sa loob ng 30 taon, at dito na rin lumaki ang mga kapatid ko. Masipag si papa ko noon, sir. Kung anong pwedeng pagkakakitaan ay ginagawa niya. Nagsasaka siya sa mga panahong ito, nagtatanim ng kung ano-anong gulay, nagkakarpintero, pero magaling po si papa, sir, pagdating sa pamumutol ng malalaking punong kahoy. At dahil po doon, kilala si papa sa lungsod namin na magaling pagdating sa ganitong gawain. Lagi itong kinukontrata at lagi niyang kasama noon ang isang babae kong kapatid. Isang araw, pumunta sa bahay namin ang principal ng elementary school dahil meron ipapagawa kay papa. Dahil nga pera ang trabaho na yon, kinabukasan ay agad nagpunta si papa sa school para makita at mapag-aralan na rin ang trabahong ipapagawa sa kanya. Nung makausap na ni papa ang principal, itinuro nito ang malaking punong mangga sa likod ng agricultural building, at yun po ang puputulin ni papa. Sa laki ng puno na yun, sir, kahit sinong makakakita nun ay matatakot talaga sa itsura pa lang nito, lalo na sa lilim na dala ng malawak na sakop ng mga dahon at sanga. Halatang may naninirahang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Pagkatapos masuri ni papa, sinabi niya sa principal na may naninirahang mag-anak sa puno at delikado raw po kung puputulin, baka sa school lilipat ang mga nakatira roon. Ang sagot naman ng principal ay bahala na raw si papa kung paano niya gawin, at kailangan yon sapagkat magtatayo raw sila ng bagong palikuran. Dahil may alam naman po si papa pagdating sa karunungang espiritual, ay nagawa niya pong paalisan ng ikantong mag-anak na naninirahan sa punong yon. Sa kwento ni papa sa amin, sir, nagkalansingan daw ang mga gamit ng mga di nakikitang nilalang nung bumagsak na ang malaking puno sa lupa. Nung malaman ito ng mga tao, lalo na taga-munisipyo, na